Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Sagittarius. Your energy at this time, Sagittarius zodiac sign. Sagi. Ay, may mga insecurities ka, parang na-insecure ka, o parang hindi ka strong right now, na parang hindi ka ganun ka goal driven, hindi ka ganun ka active, or parang kulang ka sa tiwala sa sarili mo ba, ganun, no? And parang andun din yung sa'yo yung parang nagmamadali ka na may gusto kang makuha na nagmamadali ka, hindi ka makaantay. Ano yung gusto mong makuha na yung nagmamadali ka na hindi ka makaantay? Yung pinanghinayangan mo, yun ang nagmamadali ka na gusto mong makuha na hindi ka makaantay. Maaring may time no na makuha mo yan. Pero parang gusto mo nang kunin na alam mo yung you're so porsigido, so driven na hindi mo pigilan sarili mo, parang hindi ka makontrol. Yung gano'n ba? So, ano itong pinahinayangan mo na to na gusto mong makuha na parang hindi ka makapag-antay? Etong, this is a person na pinili mo. This is a person na pwede din na hindi siya nagja-juggling, no? Pwede din na gano'n na this is the person na hindi nagja-juggling. Naka-recover na from yung nag-juggling siya dati or lately pero hindi na siya nagja-juggling. So, gano'n. So, ano pa? Parang kung lately nahirapan siya mag-decide, hindi siya maka-sure kung sino yung i-person niya, kung sino yung the one, o kung ano man yun, no? Kung ano ba yung tamang decision, kung ano ba yung totoo, kung ano yung gagawin niya, yung ganyan. Yun yung parang nag-juggling siya. Pero ngayon, sure na siya sa mga gagawin niya, o kung sino yung kung sino talaga yung the one, o kung ano talaga yung totoo, yan. So, yan. So, ano naman, pwede din kung may option siya na nagdadalawang isip siya kung siya ba yung divinely guided kami o hindi. Ganun. Ngayon, sure na siya kung sino talaga yung divinely guided sila. Yun, ganun yung energy niyan ng person na yan na pinanghinayangan mo. So, ano pa, yung tungkol dito sa person na pinanghinayangan mo? Pinanghinayangan. Meron siyang babalikan Meron siyang binalikan, meron siyang babalikan. Yan. Ano pa? Nilayuan niya yan, tinalikuran niya pero babalikan niya. Meron siyang babalikan na nanakit sa kanya. More clarification with this. Nasaktan siya dyan sa babalikan niya. Nasaktan siya, parang traidor siguro. Nasaktan, na deeply hurt. Ganon, nasaktan siya pero babalik siya. Yan ang dahilan kung baka siya naging defensive kasi nasaktan siya, na-hurt siya. So, yan. Ano pa tungkol dyan sa person na yan? Nanghinayang ka. Actually, hindi na siya yung parang nag-aantay. Hindi na siya nagja-juggling, hindi na siya nag-aantay, hindi na siya tingga. Hindi na siya yung parang naghihilang, yung gano'n na kalmado, na relax. This person ay naka-break free sa mga nagpa-juggling sa kanya, sa napatingga sa kanya. Yan. Wait lang. Hindi ko na tayo ano ang maging next action mo kaya, no? Kasi parang porsigido talaga na mag-take na action sa pinahinayangan mo nang kaya maging next action mo. Tingnan natin. Kakawala ka sa restriction sa mga nagbabind o nagka-restrict sa'yo, hindi mo na i-restrict yung sarili mo, hindi mo napipigilan yung sarili mo, kung sarili mo nagre-restrict sa'yo, pipigil sa sarili mo na mag-take ng action. Yan, kung ano man yung gagawin mong action. Saan? Dito, possible, or pwede din sa mga goals mo sa buhay. So yan, so ano pa yung transition, pagbabago sa'yo. Tingnan natin, pagbabago sa'yo. Wala nang third party. Yan ang pagbabago sa'yo. Wala nang third party, or kung nakapagrelasyon ka sa isa, dalawa, tatlo, ay hindi ka na ganun, no? Kumbaga, focus ka na sa isa, more clarification with this. Or pwede din kung may third party sa connection ninyo nito, ng isa na yan, pinahinayangan mo. Wala na yung third party, or else ay hindi na makahadlang yung third party sa inyong union, kung sakaling man na may-unite kayo. So, more clarification with this, 3 of Cups in reverse. So, see,
Hindi na makadlang yung third party dito. Malaman nyo na kung sino yung kumaga ikaw na yung mahalaga, no? Ikaw na mahalaga sa person mo, yung person mo na yan mahalaga na sa'yo, pero wala na maging third party, wala na mga makahadlang dyan sa union ninyo, wala na maging third party na makapigil o makahadlang. Pwede din yung third party, mga ex o kung ano man ganoon, pwede din na yung karelasyon ay, basta hindi na sila makahadlang, hindi na sila makapigil sa yung parang kung si person mo to, mahawakan ka na niya, mapasakanya ka na, no? At mapasayo na din si person mo, ganoon. Yan. At makausap nyo ng isa't isa, wala na maging hadlang para makausap nyo yung isa't isa, makapag-reach out kayo sa isa't isa, ganoon. Yan. Ano na dapat, masaya, no? Focus lang tayo sa sarili nating buhay, ganoon. Sa kanya-kanyang buhay, huwag natin pakialaman yung buhay ng iba, di ba? Huwag nating kontrolin yung buhay ng iba, love life ng iba, para masaya ang buhay at iwas kasalanan din, no? So yan, ano ang next na mangyari, no? Huwag tayong magsira, gagawa ng ikakasira ng iba din na kasi syempre lalo kung may pinagdaanan na yung tao, no? Pinagtulungan na nga, tapos sisirain mo pa, wala ka namang awa. Noon, may mga ganun tao eh. Alam naman nila may pinagdadaanan na may madaming nagtutulungan na pinaatake yan. Tapos, sige pa sila kapang para pagtulungan pa nila, tutulong pa sila para sirain. May mga ganung tao na wala silang awa, pero nakita ng Diyos yun. Ano matatamo nila niyan? Maparusahan sila ng Diyos, hindi pa naman dito sa mundo lang parusa ng Diyos. Doon sa kabilang buhay ang parusa ng Diyos. Kaya dapat magbago, mag-isip-isip din, no? Hindi porket okay yung sitwasyon ngayon ay malaya kayo na gawin ang gusto ninyo. Ganun na kahit ikakasama ng iba, ikakasira ng iba, na gusto nyong i-destroy yung iba dahil natutuwa kayo na di-destroy siya, na dahil pinagtulungan na, ma-destroy na, tuwang-tuwa. May mga ganun kasi, hindi naman yung lahat na, hindi naman yung viewers ang inano ko dito na lahat. Kung may mga ganun lang, no? May mga ganun kasi, naobserbahan ko, may mga ganun talagang tao na parang natutuwa sila kaya pagtulungan nila, no? Alam na nga nila na kawawa na, lalo pa nilang pagtulungan. Yan. May mga ganun eh. O kaya ay makawawa na sitwasyon, ibuli pa nila. May mga ganun din. Mangbuli pa sila kasi lalo na kawawa, tuntua sila. Pero alam niyo kung ano yung mga tao na sa Diyos? Tutulungan sila, yung taong tutulong dyan sa mga binubuli, sa mga pinagtulungan ng mga masasamang tao nila lang. Sila yung tutulong eh. Yung iira sa kanila, awa eh. Hindi yung ikinaka-rejoice yung sufferings ng iba. Naawain sila pag nasa-suffer yung iba. Hindi yung kinaka-rejoice nila pag tulungan pa nilang masira. Yung mga ganun ba, pag tulungan pa nilang masira, hindi ganun ang sa Diyos. Ang sa Diyos ay maawa pa yan sila sa mga kinakawawa at sa mga, alam niyo yung mga nagsasuffer. No? Tutulong nga yan sila eh. Yung sa Diyos eh. So yan. So, ano yung next na mangyari sa'yo? Sa'yo muna. Kahit na hindi ka ganun ka-positive or hopeful, ay magte-take ka ng action. Siguro sa mga goals mo, o pwede din sa person na to, o mag-umpisa ka na maging action-oriented, action-taker, na maging alam mo yung ka talaga, passionate na mag-take ng action, no? Pwede sa person mo na to, na pinanghinihangan mo, na porsigido ka talaga na mag-take na action, or else ay sa goals mo, sa ambition mo, sa dreams mo in life. So, yan. So, ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yun na pinanghinihangan mo? Hindi lang siya makapag-take ng action, hindi siya excited, hindi siya positive na mag-take ng action. Why? Dahil hindi daw strong yung mind niya. Hindi daw siya wala daw siyang focus, wala siyang boundary right now. Parang hindi clear, hindi sharp yung isipan niya.
Dahil hindi strong yung mind niya ngayon. So ano pa, pero ano naman siya positive and optimistic. And naniniwala siya mag-succeed dyan, no? Na maging successful din. Siguro kung mga mangyayari sa buhay niya, na naging positive na siya, o kung yung connection yun, naniniwala siya na magsasucceed pa yan, possible na na magkabalikan pa kayo kung may nakaraan kayo o kayo ang magkatuluyan, mga ganun ba, no? Still, pa rin siya, positive, no? And optimistic, yan. And hopeful, makikita din yung pagiging hopeful niya, no? Sa connection ninyo. So, ano pang naisip parating sa'yo na ang person na to na gusto mong mag-take na action sa kanya, na gusto mo siyang, siguro, gusto mo siyang, gusto mo siyang, gusto mong, may matanggal sa kanya. Merong sumpa. Baka sumpa, tama. Yun ang gusto mo sa kanya, matanggal yung sumpa sa kanya. Sinumpa siya. Parang malaki ba nang binigay sa kanya? Sumpa, no? Sumpa, yan. Hindi lahat ay opportunities to pag-isip Pentacles. Gusto mo ay matanggal sa kanya yung sumpa na binigay sa kanya. May nagsumpa sa kanya na gusto mong matanggal sa kanya yung sumpa na yan. Kadalasan yung sumpa na yan, pag mga bunga-bunga lang, hindi naman, yun? Parang hindi naman yung mga ginagawa na ng witchcraft, black magic, yung mga ritual nila, mga witches na, yung mga gano'n na gumagawa sila ng mga ritual, may mga na sila, may mga orasyon na ginagamit yun, mga ritual, yun ang sumpa talaga. Mga ginagawa ng mga mangkukulam, mga babarang, mga ganyan. So yan, pero kung bunga lang yan, hindi naman masapay sabihin pa sa sumpa, kita mga ganun. Hindi naman yung bunga lang yun. So ano yung dala lang yun ng emosyon pagka ganun. Iba yung talagang intentional na mga harm na gawa ng mga witchcraft na talaga, na isumpa ka. Basta ganun yung mga kulam na mga barang, pakulam, iba pa barang pa. Yun, iba naman yun. Ito na yun, yung maaaring ginawa na to talaga ng witchcraft. Yun talaga, may mga witchcraft na yan. Mga pagsumpa na mga ganyan. So yan, yung totoong sumpa. Yan, pag totoong sumpa, may mga orasyon na silang ginagamit, mga ritual. Yun yung mga kulang, barang, mga ganyan. So yan. Ano pa? Driven ka na ano gagawin mo dito sa taong pinanginayangan mo? May ma-destroy yung yung sumpa. Yung sumpa na lumalabas na the devil, sumpa. Yung sumpa, gusto ma-destroy na yung sumpa sa kanya, mawala na, mabanish na yung sumpa sa kanya. Kasi, siguro naawa ka. Baka naawa ka. Tingnan natin. Kasi naawa ka sa kanya. Tapos, ano pa? Ano naman ang gagawin mo? Ipapagamot mo? Kung sakali para matanggal yung sumpa, ipatanggal mo, gano'n? Oo. Papagamot mo, ipatanggal mo sa kanya yung sumpa. Saan ka naman pagamot? Dito sa Pilipinas? Hindi. Abroad. Mas magagaling nga sa abroad, sa ibang bansa, kaysa dito sa Pilipinas. At mas matindi pa nga daw yung kulam doon sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas Basta yun ang natunugan ko Pero yan, mga demonic yan siya, guys, no? Hindi ka masisave kung ganyan ang mga sige nyo gawa, kasi may hatol ng ang Diyos sa mga ganyan Nasa Bible yan may warning ng ganyan alam nyo na. Ulit-ulit na kasi ako sa ganun. So, ayan, alam nyo na din yan, kaya hindi ko na kailangan ulitin. Ilang beses ko na inulit yan So, ano ang next na mangyari sa inyo? No? Alam nyo na din yan kasi marami na din na nanonood dito. Alam nyo na din. At sa Bible mismo yan may parusa talaga ang God. So, yan. So, mga ganun. Kaya hindi ko na kailangan ulitin. Yan. Death. Hanggang doon na lang yung mission ko na yun mangaral about
There's transformation. Transformation, change na mangyari. Oh, there's new beginning talaga. No, new beginning. Oh, may mag-end and of course there's a new beginning na. Ano to new beginning? Na hindi na makapag-take ng action ng ano. Ang nasa malayo, na gustong bumalik. Saan? Sa'yo. Let's see. Sa'yo. May gustong bumalik sa'yo na nasa malayo. Hindi na siya makapag-take ng action. Hindi siya makapanugod. No? Anong ginagawa niyang action sa'yo? Tingnan natin. Pinapaklaudan yung judgment mo. May gumagawa sa'yo ng mga deceit o witchcraft para mapaklaudan yung judgment mo. Ganon kadalasan para mapaklaudan yung judgment mo. Orasyon yan o ritual, mga ganon. Pinapaklaudan na yung judgment mo. Hindi na yung makapag-take na action daw. Kasi tuwing race niya, siya mag-overthink. Tuwing race daw niya na magagawa ng ritual. Tuwing gagawa ng ritual sa'yo, sa kanya tatama siya mag-overthink siya. Ano siya ba? Parang maka-experience ng anxiety ba? Kasi bakit? Sa kanya tatama yon. Possible. Sa kanya tatama, sa kanya ma-unite yung gagawin niyang ritual. Oh my gosh! Diba? So yan, ano ang next na possible na mangyari sa inyo ng person na hinaya ka sa kanya? Gusto matanggal ang ma-keep yung isa't isa. Yan. Ma-keep yung isa't isa. Magkaroon ng stability sa inyo. Siyempre, hindi nyo naman bitawan ng isa't isa. Hindi nyo napapakalan ng isa't isa. So, ayan. Ito na lamang for Sagittarius, guys.